Magdamagan na mga kalihista na dumayo sa Maynila para sa 3 araw na peace rally ng Iglesia ni Cristo kontra korupsyon. At para sa detalye na sa frontline po ng balitang yan, live mula sa Ross Boulevard sa Maynila, si Gary De Leon. Gary, kita nga natin kanina sa ulat ni Mean, ang kapal na ng tao. Diyan naman, kung nasaan ka sa mga nakikita mo, kamusta ang mga tao dyan ngayon? Ano mo, Andre, dito sa Baywalk area ng Ross Boulevard, patuloy yung pagdating ng mga kapatid natin Iglesia ni Cristo dun sa venue. Ibig sabihin, matapos o hindi man yung pinaka-programa, patuloy ang pagdating nila. No? Ganito kasigla yung mga kapatid sa Iglesia na pumunta nga rito para makilahok sa 3-day peaceful rally. No? Dito sa likuran ko, makita nyo yung patuloy na pagdaan ng mga tao. Galing, ito papunta to ng area ng Luneta. No? Habang may makita rin kayo na naglalakad pabalik, pa southbound naman, yan naman yung medyo magpapahinga na. At example nga kung bakit mananatili yung mga kapatid sa 3 days na rally na to ay may mga kapatid na tayo na nag-stake out na rito. Kagaya nito galing pa ng Quezon. Ilang araw po kayo rito, ma'am? 3. 3 days. 3 araw, yes. Tatagal po tayo 3 days. Yes naman. Ano baon? Marami. So taga Tayabas, Quezon pa po sila at dito yung standby area nila. So yung ibang mga kasama nila sa Tayabas ay maaaring pumunta rito at puntahan din po sila. Yung iba naman na walang dalang sasakyan, naggawa po sila ng tent. Nagbaon din po sila ng mga tent tulad nito. Ayan, si ate, ready na. Medyo basa pa dahil umulan. Makita mo si ano? Para po hindi mapatagad. 3 po hanggang Martes. Ayun, 3, no? At nyo ay grupo-grupo. I-explain ko lang sa inyo no, na ang PNP ay nagtalaga ng 1,500 na pulis dito sa lugar na ito no, para lang sa seguridad. Pero bawal sila sa stage malapit, bawal ang may barel, at bawal din silang humalo. Yung iba kasing pulis ay nakasibilyan. Ano, at para hindi mahaluan yung mga Iglesia ni Cristo, ang mga karamihan dito ay magkakakilala. Bakit? Distrito kasi, lokal na lokal, bawat kapilya ay magkakakilala. Kaya alam nila kung sino ang halo sila. Sa kanila kung may pulis o ibang rallyista ay madali nilang naire-report. No? Ganyan yung kaisaan at ganyan yung paghahanda na ginawa ng mga Iglesia ni Cristo para maging peaceful nga yung 3 days na rally. At sa ngayon, karamihan ng mga nanggaling nga doon sa venue ay magpapahinga at hindi aalis yung iba. Iba ay uuwi pero mas marami pa rin yung mag-i-stay para matugunan nga yung 3 araw na rally. Andre. Gary, kanina nga nakausap ni Jess si Mean at nakita natin yung kapal ng tao dun sa venue kung saan papunta yung mga galing dyan sa Baywalk. Tinanong din ni Jess kung may mga nanggugulo, wala pa naman. Dyan naman kung saan ka, yung sa kinatatayuan mo, may mukhang peaceful naman din kasi 3 araw na peaceful rally yan. Wala pa naman mga kaguluhan o na nangyari dyan na hindi ka nais-nais, Gary? Ang kagandahan sa mga Iglesia ni Cristo, disiplinado, no? Pag sila ay kumain, naglilinis sila, at sinisigurado nila na hindi magkakaroon ng kaguluhan, magkakakilala o hindi man magkakakilala, basta nakasuot ng t-shirt, nagbabatian. Ganun sila ka-peaceful. Kaya wala rin tayong nakikitang presensya ng pulis dito sa area na to, maliban na lamang sa US Embassy at kung saan nagaganap ngayong rally. Kasi dito, alam naman ng mga kapulisan na hindi nga magkakaroon ng ganyang kaguluhan. Andre. Okay. Gary, di ba bukas naman itong rally na ito para sa lahat? So, bukod sa Iglesia ni Cristo, sa mga retirado ngang mga pulis at military, ano pang ibang mga paksyon ang umaten? Sa ngayon kasi, Nikki, no, hindi ko napansin na may ibang grupo. Karamihan kasi nakasuot ng transparency na t-shirt na kulay puti at hindi natin nakitaan ng ibang grupo. Kasi may nagtangkang grupo kanina na sumali, pero bawal kasi yung meron tayong parang pinariringgan na politiko rito. No? Ang atin dito is transparency and accountability. Kaya yung may mga nagsasabing bumaba sa pwesto, mag-resign, ay hindi pwede munang humalo kasi magkakaroon ng kulay politika yung peaceful rally na ginagawa daw ng Iglesia ni Cristo. Nikki. Gary, si Jess ito, no, nabanggit mo na nga kanina, hindi nila pinapayagan hanggat maaari yung mga taong merong panawagan na mag-resign
ang kung sino mang politiko. Ito yung mga grupo nasa Liwasang Bonifacio ngayon. Yun nga rin sinasabi nila, hindi sila pinayagang makisali dyan sa Quirino Grandstand. Pero sa ngayon ba, napanatili, nawala na kahit sino mula doon sa grupong nasa Liwasang Bonifacio na dumalo o di kaya ay nakapasok dyan sa Quirino Grandstand. At kamusta? Natanong ko na kay Mean kanina yung police presence. Kamusta naman? Sapat ba yung distansya? Hindi naman sila nagkakaroon ng iringan doon sa mga rallyista. Kung with regard sa seguridad, may sariling security kasi ang dala ang iglesia, no? Yung tinatawag na scan. Sila ay nagpo-provide ng impormasyon sa mga kapatid na nandito kung ligtas ba o hindi o dapat manatili, no? Yung mga kapatid na nakapwesto rito sa area patunta ng Quirino Grandstand. Guided sila kasi may sariling security yung mga membro. By distrito rin ito, na nakaposte sa bawat kanto at nagsasabi sila, nagbibigay ng impormasyon kung secure o hindi isang lugar. Balik sa inyo. Gary, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Live po mula sa Baywalk sa Ross Boulevard, Gary De Leon. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.